Ang tanong po ni Patricia Chu ng Inquirer, when will the second tranche be distributed? Will you still download funds to the LGUs? Okay, ang sitwasyon natin ngayon, no, ASEC, ang ating mga lokal na pamahalaan ay nagsubmite ng liquidation reports. So, ang mga liquidation reports na to ay magiging basihan natin para i-validate ng ating mga field offices. Dahil ang critical dito ay makita at malaman kung sino yung mga benepisaryo na nakatanggap ng doble. No? So, i-validate to sa ating mga field offices at ang ating mga field offices naman ay isusubmit ito sa ating central office, national, dito sa NCR. Ganun din, magkakaroon din ulit ng proseso ng validation dahil magkakaroon ng cross-matching yung list of beneficiaries na inakyat ng mga field offices. Ganun pa man, katulad ng sinabi natin, na critical yung liquidation reports na bibigay ng mga lokal na pamahalaan at kung maibigay kaagad yon ay ayun na magiging basihan para masabi nating makompleto natin yung listahan at maibigay yung second tranche. Pero ganun pa man, habang hinihintay natin ang liquidation reports at binavalidate natin yung mga nauna ng mga reports, no? Liquidation reports o validation reports na galing sa ating mga field offices, ay nakikipag-ugnayan na kami sa AFP, PNP, at iba pang mga ahensya na makakatulong sa amin sa second tranche. At the same time, nakikipag-ugnayan na rin kami sa mga service providers dahil objektiba namin na para mas lalong mapabilis ang pagbibigay ng ayuda ay gagamit kami ng digital payments. Sa ngayon, talagang gusto namin makapagbigay agad ng ayuda for the second tranche, pero merong mga variables na kailangan talaga ay makarating sa aming central office para sabihin natin talagang mabalidate natin ito ng mabuti. Sec, follow-up po from maari daw po ba, Sec, ipaliwanag kung paano kung how different o anong pagkakaiba ng distribution system ng second tranche kumpara sa first tranche? Ang first tranche, no, alam naman natin yon, transfer natin ang budget, ang pondo sa mga lokal na pamahalaan. Pero ngayon itong second tranche, dahil na rin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay hindi na ito papadaanin sa ating mga lokal na pamahalaan. Pero ang tutulong sa amin sa pagbibigay ng ayuda sa second tranche ay yung binanggit ko kanina, sa tulong ng AFP, PNP, DND, and DILG. Dahil masasabi natin na karagdagang workforce ito para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Okay po. Mula naman po kay Franz Embudo ng Manila Times. Unang tanong niya po, where are we now on the validation process of liquidation reports of LGUs? And how many liquidation reports so far? Actually may datos kami with regards sa yung mga liquidation reports. Hindi lang namin naisama dito. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng liquidation reports. Ayun ang hinihiling namin na maibigay kaagad to sa aming mga field offices para maumpisahan ang validation. Kasi ang implikasyon niyan, kapag hindi maibigay kaagad ng mga lokal na pamahalaan ang liquidation reports, ay hindi rin natin maumpisahan ang validation sa level ng field office at sa level din ng central office ng DSWD. Okay. Sec, may ibang katanungan naman po. Ano raw po ang reaksyon ng ahensya sa suhestyon ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na i-relax ang audit rules, specifically ang submission of liquidation reports ng mga LGUs
bago isagawa ang fund transfer or second tranche payouts. Pangatlong tanong po, kapag ba mag-register ang isang benepisyaryo sa Relief Agad, sigurado na raw ba itong makakatanggap ng Social Amelioration Program? Kailan malalaman ng benepisyaryo na nag-enroll na po kapag sila ay kwalipikado pa para sa second tranche? Sa pagkakataong ito ay nais kong hilingin si Director Andrew Abubuyo para masusing maipaliwanag yung inyong katanungan. Magandang hapon po sa lahat. Tingin sa katanungan na yan, tulad ng pag-apply manually sa ating Social Administration Program, lahat po ay dadaan sa proseso. Ibig sabihin po, hindi po automatikong makakatanggap ng relief ng social administration package ng ating mga mamamayan. Pagkos, dadaan sila sa proseso, may validation po, at sila po ay bibigyan ng pagkakataon na ipasa ang mga requirements at sila po ay mapipili. Sa kalang po lang sila makakatanggap ng social administration package. Sa punto po ito, gusto ko po sanang ipakita ang relief agad. Ito po ay isa sa aming mga inobasyon na magpapabilis po ng application at pagkuha ng datos mula sa mga mamamayan papunta po sa DSWD. Next slide. Okay. Ang relief agad po ay isang solusyon para mabilis po namin ang pagkuha ng datos ng mga benepisyaro mula sa level. Kasama po dito ang kahirapang pag-kolekta ng data at makuha po namin sa aming central office. Ganun din, tulad po ng naranasan natin ng first tranche, ang manual distribution ay isa po naging problema sa mga talagang pagbibigay ng social administration package sa ating mga mamamayan. So ito po ay isang mobile app na magpapabilis ng pagkuha ng data. At ang kagandahan po nito, meron po itong interface sa bandang huli na pwede pumili ng ating mamamayan kung anong mode of payment ang gusto nila piliin. Pwede pong GCash, PayMaya, or Landbank, Cashcard, at magiging ibang bangko. Next slide. So, ang relief agad po ay isang kolaborasyon ng mga ibang organisasyon kasama na po dyan ng DCPX, isa pong grupo ng mga Pilipinong programmer na naglalaan ng kanilang panahon para ma-develop itong application natin. Then, meron po tayong manual at batch uploading sa mga LGU na hirap sa connection sa ating internet. At sa tulong po ng BICD, binigyan po tayo ng database na nasa cloud. At ito po ay naglalaan ng at least 300 transactions per second. At ito po ay tinest po ng BICD para sa mga hackers, penetration testing. At ang bawat pumapasok po at lumalabas na data dito ay may monitor din lahat. Sinama naman po natin ang USA dito sa kanilang tulong sa pag-provide ng suporta dun sa ating app. Slide. So pakita ko lang po ang dalawang proseso sa pagkuha ng ating data. So meron po tayong manual, ito po yung nangyayari ngayon na may mga form na din-distribute at sa bandang huli, import po ito hanggang sa makarating sa ating device. So with the relief agad, yung manual form po natin ay encode na sa isang mobile app at diretso po itong papasok sa ating database. So makakatipid po tayo dito ng panahon at proseso sa pagkukuha ng data. So ito po ang
URL ng Relief Agad, www.reliefagad.ph. Next slide, please. So pakita ko lang po ang mga initial screen ng ating Relief Agad. So pagpasok niyo po dun sa reliefagad.ph, meron po tayong home screen na may mga paalala tungkol sa paggamit ng program. Then ang next screen po, mag-a-allow sa ating mga benepisyaryo na i-scan ang barcode, or kung mahirapan sa pag-scan, pwede pong i-manual na ipasok yung SAC number. Slide please. So yung mga susunod pong slide, ito po ay ang mga actual na data na nandun mismo sa ating hard copy ng Social Amelioration Program. So una po nating ipapasok yung head of the family data. Nandyan po lahat ng data, kasarian, trabaho, hanggang po dun sa third screen natin. Next slide. Ayan po. So dito po sa susunod na screen, ito po ang susundan ng ating mga benepisyaryo para ipasok ang mga miyembro ng kanilang pamilya. So ulit-ulitin lang po nila yan, lahat po ng datos tungkol sa miyembro ng pamilya ay ipapasok po nila dito sa screen ng ating app. Next slide. So ito po sa bandang huli, ito na po yung way nila or na makapamili kung ano pong mode of payment ang gusto nilang gamitin. Then bago po masubmit ang ating Relief Agad data, magpapadala po ang ating application ng one-time password. Ito po ay isang 6-digit number na mag-authenticate po dun sa cellphone na ginagamit nyo na siya ang nagpapadala ng ating datos. Then sa tulong po ng USAID, nagbigay po tayo ng mga flyers para madali pong masundan ang ating application. At higit sa lahat, ito pong last slide natin ay nagbibigay sa atin ng numero ng telepono kung saan pwedeng magtanong at magpatulong kung nagkaroon ng problema o nahirapan sa pagpasok ng ating datos. Ilan po. Maraming salamat. Thank you po, Director Andrew. Ang susunod po na tanong, Secretary, mas naging madali daw po kaya ang implementasyon ng SAP kung may national ID? Ang National ID System ay naglalayon na makalap ang mga basic information ng bawat pamayang Pilipino. Talagang malaki ang may tutulong sana nito sa agarang pagtukoy sa mga benepisyaryo ng SAP. Sir, yung left out, paano kaya yung left out na hindi raw nakaabot ang apela? Hindi na raw ba sila makakasama sa ikalawang tranche? Binigyan natin ng mahabang panahon ang ating mga lokal na pamahalaan para magsumite ng listahan ng waitlisted o left out. Sa totoo lang, mula pa nung umpisa nang magbigay sila ng ayuda, ay talagang nagkaroon na kami ng appeal system para doon sa mga kwalipikado, eligible, na i-submit ang kanilang mga pangalan, no, sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Nagbigay na ng direktiba ang DILG sa mga lokal na pamahalaan na isumite hanggang Mayo 21. Ayun yung ating cut-off, ang listahan ng kanilang waitlisted families o mga pamilyang kwalipikado ngunit hindi nakatanggap ng SAP. Para sa ating mga kaubayan na hindi nakaabot sa listahan ng LGU, tayo ay nananawagan sa kanilang lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng tulong at iba pang mga uri ng assistance. Samantala, maaari ding lumapit sa aming mga field offices para sa aming mga regular na programa. Sa panahon na ito, ating ipinamalas ang diwa ng bayanihan sa pakipagtutulungan sa pamahalaan, sa pribadong sektor, sama-sama nating tulungan ang mga pamilyang naapektuhan at hindi naabutan ng tulong. Sa mamaraan na ito,
sama-sama din tayong makakabangon. Okay. Sec, ano raw po ang hakbang sa mga sub-recipients na nakitang ginagamit ang kanilang nakuhang ayuda para sa bisyo? Automatic exclusion po ba ang gagawin sa kanila ng DSWD? Nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari sa gitna ng krisis. Nais iparating ng DSWD na hindi nito sinususugan ang ganitong mga gawain. Gayunpaman, ang pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya ay hindi dapat makaapekto sa ibang miyembro ng pamilya. Kung ang isang miyembro ay lumabag sa mga panununtunan, siya lamang ang may pananagutan dito. Inaalala rin ng ahensya ang naiwang kamag-anak ng nagkasala na nangangailangan din ng tulong sa panahon ng krisis na ito. Sa kaso ng 4-piece beneficiaries na nahuling lumabag ng batas, sila ay patuloy na mapapasailalim ng social case management kung saan pinagtutuunan ng pansin ang kanilang mga problema at ina-assess ang mga kinakailangang services at interventions ng beneficiary upang maitama ang kanilang illegal na gawain. Ang mga individual na nag-resort sa gambling at drugs ay sanhi ng magkakaakibat na problema mula sa kanilang environment, pero tinitignan pa rin natin sila na may kakayahan na harapin ang kanilang mga problema sa tulong ng social worker, kanyang pamilya at mga miyembro ng pamayanan. Ipinapaalala ng DSWD na ang emergency subsidy ay ibinabahagi sa mga mahihirap ng pamilya upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa panahon ng crisis na ito. Iwaksi ang bisyo at bigyang prioridad ang pagkain, tubig at gamot upang makaiwas sa anumang sakit. Okay. Sec, ang susunod na tanong po ay kapareho rin po sa tanong ni Franz Embudo ng Manila Times. Ang sabi, papaano ang pamamahagi ng second tranche at ayon naman kay Franz, kailan po ang target date ng second tranche? Matatandaan natin sa pronouncement ng ating mahal na Pangulo noong May 12 ay nabanggit niya na maraming mga reklamo hingi sa irregularidad sa pamahagi ng SAP, gayon din ang limitadong kapasidad ng DSWD upang ipatupad ang programa. Kung kaya't nagsabi ang ating butihing Pangulo sa DSWD na ang ahensya na ang manguna sa pamahagi ng SAP. Sinabi rin ng ating Pangulo na kunin ang tulong ng Armed Forces of the Philippines, particular ang mga babaeng sundalo sa pamahagi ng ayuda. Gayon din na ipatupad ang programa katuwang ang AFP at kasama na rin dito ang PNP para masigurado ang seguridad at kaligtasan ng mga kawani at sundalo at iba pang mga SAP implementers na namamahagi ng ayuda alinsunod sa mga umiiral na batas at polisiya. Sec, kamusta raw po ang DSWD workforce sa panahon ngayon? Sa kagustuhan ng DSWD na mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng ayuda, maraming mga kawani ang patuloy na nagtatrabaho at di alintana ang banta ng COVID-19 sa kanilang kalusugan at seguridad. Nakakalungkot lamang na 807 sa ating mga kawani mula sa iba't ibang kanina, after validation, ibibigay sa LGU ang second tranche funds. Pero sagot ni Secretary sa follow-up ko, di nakasali ang LGU sa distribution. Paano po iyon? Tama ka doon, no? Ayon sa direktiba ng ating Presidente, ay hindi na po tayo magta-transfer ng funds sa mga LGU. Pero katulong natin ang mga LGU sa monitoring, sa pagbibigay ng mga seguridad sa mga payout area at other logistical requirements. Example nito ay kung kailangan natin ng mga mesa, mga health assistance, no? Mga ambulansya, yung mga nurse, ayon yung mga ibang mga alinsunod na ibibigay ng assistance ng ating mga lokal na pamahalaan. Sa madalit salita,
kasama pa rin yung mga barangay officials o local officials sa pag-implement nitong second tranche ng Social Amelioration Program. Okay, sir. Panghuling mensahe po, Secretary Bautista, bago tayo magtapos sa ating virtual presser. Nananawagan ng DSWD sa mga lokal na unit ng pamahalaan na pabilisin ang pag-encode at pagpapasa ng kanilang kumpletong ulat ng likidasyon sa ating mga field offices. Mahalaga ang ulat ng likidasyon sa proseso ng validasyon dahil kasama nito ang ulat ng disbursement, ulat ng checks issued at report of disbursements na sinesertipikahan ng accountant ang LGU at inaprubahan ng local chief executive at isang kopya ng mga opisyal na resibo para mga sa isinauli o ibinalik na hindi nagamit sa pondo ng first tranche. Magagawa lamang ang validasyon at pagsusuri ng mga field office kapag ang mga datos ng bawat LGU ay naisumite na ng buo sapagkat nagaganap ang validasyon sa antas ng lungsod, munisipalidad, lalawigan, rehiyon sa mga antas ng field office. Pagkatapos na iyon, ipapadala ito sa DSWD Central Office para sa cross-matching at deduplication sa listahan ng mga benepisyaryo ng ibang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang duplisidad at ineligibility. Yung sinasabi nating ayuda galing sa mga ibang ahensya, ito yung sinasabi nating ito yung tupad galing sa DOLE, ito yung farmer subsidy galing sa DA, at yung small business wage subsidy na galing sa SSS. Ginagawa ng DSWD ang lahat ng paraan upang mapaikli ang proseso ng pagsusuri at validasyon. Gayunman, kailangan namin ang buong kooperasyon ng mga LGU upang mangyari ito. Pinapaabot ng DSWD ang pasasalamat nito sa Senado, sa kapulungan ng mga representante, sa mga lokal na pamahalaan, sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, at lahat ng stakeholders na kaisa namin sa pagtatrabaho para sa mabilis na pamamahagi na pinapatupad na pangalawang SAP distribution. Nagpapasalamat kami sa taong bayan para sa kanilang pasensya at pag-unawa sa panahong ito ng pandemyang COVID-19. Muli, nagpapasalamat ang DSWD sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, mga local social welfare development officers, mga kawani ng ahensya ng frontliners sa pagpahatid ng tulong, mga private groups at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang makapaghatid tayo ng serbisyong may malasakit sa ating mga mamayan. Batid ng DSWD ang pangangailangan ng ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Ninanais namin na maibigay ang second tranche ng Social Amelioration Program sa lalong mabilis na panahon. Tinitiyak lamang po natin na maayos ang mga pamaraan na ipinapatupad upang ang pondo ay mapunta sa mga kwalipikado at mabigyang pagkakataon ang iba pa na makatanggap din ng kaukulang tulong. Sa mga DSWD personnel na nagpositibo, aking mensahe at magandang hapon at mabuhay po tayong lahat.